Hello, kumusta po kayong lahat? Ito mo yung Old Body, si Nurse Kaloy. Meron po tayong isang video na para sa akin, ay very alarming. Kasi ito nga po yung nangyari dun sa Senate hearing tungkol sa PIDEA leaks. Okay, kung napansin nyo, ang ating title sa ating video ay 7 de Mayo or May 7, Tuesday. Ito po, ano ang significance ng araw na to? Napakahalaga po niyan. Bakit kanyo? Kasi this coming May 7 ay gaganapin yung second Senate hearing dito sa PIDEA leaks. Just to give you a backgrounder, dun sa Part 1 Senate hearing ay nagsalita rito ang whistleblower na si Jonathan Morales, ex-PDA agent. At sinabi niya rito ang mga anomalya sa PIDEA at tungkol nga dito sa dalawang documents na to, yung pre-op at yung operation na kanyang pinirmahan. At ang nakakatakot dito ay ang involved na tao ay hindi ordinaryo kundi si BBM. Nung siya pa ay senator, siya po ay nahulian daw na sumisinghot ng powdery white substance ayon po sa informante, private informant na ang kanyang in-interview sa PIDEA noong March 11, 2012. Ngayon, nakaset ang second Senate hearing ngayong May 7. Kaya abangan po natin kung anong mangyayari rito dahil ayon po kay Jonathan Morales ay magsasalita rin yung kanyang private informant. At ngayon, ayon kay Maharlika, kilala niyo naman po si Maharlika, meron na raw gumagapang kay Jonathan Morales. Malamang hindi matutuloy ang May 7 senatorial hearing sa kadahilanan, ito po, meron na raw gumagapang na mga alipores ni Lisa Tanas according to Maharlika para bayaran or gurgurin si Jonathan Morales. Ano ang magiging implication nito? Ang magiging implication po nito, pag hindi natuloy ang May 7 senatorial hearing wherein magsasalita or mag-a-appear yung private informant at mag-i-spill, ipapakita yung mga larawan ni PBBM sa ngayon na presidente ng Pilipinas at saka yung si Maricel Soriano na isang artista. Ano ang magiging implikasyon? Pag napatay si Jonathan Morales, malamang cancel ang Senate hearing, walang mangyayari sa investigasyon. Pangalawa, ayon kay Maharlika, ginagapang daw itong si Jonathan Morales either gurgurin or babayaran. So, mga kaibigan, pag hindi natuloy sa May 7 senatorial hearing, dalawa lang po. Either pinatay o ginurgur si Jonathan Morales or binayaran ng 1 bilyong piso. Katulad nung nangyari dun sa PCS o Lotto Senate hearing na isang senador binayaran.
kaya nawala yung investigation. Hindi po galing sa akin yon. Galing din kay Maharlika. Ngayon, mabalik tayo rito kay Morales. Pag siya ay nabayaran, ano mangyayari sa Senate hearing? Malamang kanselado rin. Ngayon, mabalik tayo sa ano implikasyon. Sabi ko sa inyo, ito po ang mangyayari niyan. Magkakaroon pa ng revolt. Magkakaroon ng revolt po yan. Parang bulkang sasabog ang mga tao. At mauulit yung nangyari noong 1986 people power kung saan pinatalsik si Apo Lakay o yung ama ni PBBM sa Malacanang at nagpunta sila, nag-exile sa Hawaii. Sana hindi naman po mangyari yung gano'n. Pero dahil sa social media at kung hindi natuloy yung Senate hearing investigation, ay mabilis po yung parang apoy nakakalat sa mga tao na hanggang ngayon ay nagkikimkim ng galit na dapat daw si PBBM para maayos, malinis ang kanyang pangalan, ay siya ay magpa-drug test. Pero deadma lang po ang Pangulo. Gusto ng tao ay magpa-hair follicle test para malaman kung siya ay alam niyo na, nagpupulburon or hindi. Pero deadma. Walang kasagutan galing sa Malacanang. Kaya yung po, dahil sa social media, pag hindi natuloy ang May 7 senatorial hearing, ay malamang kakalat yan na parang apoy. At wag naman po sana maulit ang 1986 people power. Ako po ay nananalangin na sana ito ay hindi matuloy, maresolba, at matuloy ang Senate hearing ngayong May 7, Martes 2024. Kayo po, ano ang inyong opinion? Maraming salamat po.